Please like, share and subscribe for more inspiring video. Hello people of God, welcome back to our leadership devotional and mentoring video series Disciple Like Jesus. Minamahal ko mga kapatid kay Kristo, binabati ko kayo ng umaapaw na kagalakan at kapayapaan ng ating Panginoong Hesus. Hindi lang tayo tinawag ni Hesus para sa mga pulutong, tinawag niya tayo para maging tagagawa ng alagad. Ito ang puso ng dakilang utos. Ang prinsipyong ito ng pagpaparami ay hindi bagong estratehiya o modernong takbo ng paglago ng simbahan. Ang aklat ng mga gawa ay patunay sa kamanghamanghang supernatural na paglago na ito. Sinasabi nito, kaya't lumaganap ang salita ng Diyos at dumami ng malaki ang bilang ng mga alagad. Nangaral si Jesus sa malalaking pulutong, nagpagaling siya ng libu-libo, nagpakain siya ng maraming tao, ngunit ibinuhos niya ang kanyang sarili sa 12 ordinaryong tao. Lumakad siya kasama nila, kumain siya kasama nila, nanalangin siya kasama nila, tinuruan niya sila. Namuhunan siya sa mga taong sa kalaunan ay mamumuhunan din sa iba. Ito ang banal na estratehiya. Ang isang simbahan na nakatuon lamang sa pagdaragdag ng mga tao sa mga bangko nito ay maaring lumaki ng malaki. Ngunit ang isang simbahan na nakatuon sa pagpaparami ng mga alagad ay magbabago ng mundo. Ang pagdaragdag ay tungkol sa mga numero sa isang gusali. Ang pagpaparami ay tungkol sa buhay ni Kristo na muling nagaganap sa mga tao. Malaki ang pagkakaiba. Ang ating bahay nakatuon sa pagdaragdag o pagpaparami. Kontento tayo sa pagpuno ng mga upuan o masigasig ba tayo sa pagpuno ng mga puso? Inaanyayahan tayo ng Diyos na yakapin ang kanyang dakilang plano para sa mabilis na paglago. Ang proseso ay maaring maunawaan sa 3 simple ngunit malalim na yugto: maghasik, mag-alagad, magpadala. Maghasik, pagtatanim ng salita sa mga buhay. Ebanghelismo, mag-alagad, magturo, magmodelo, magsanay. Buhay sa buhay, hindi lang isang klase. Magpadala, bigyan ng kapangyarihan at palayain ang bawat mananampalataya sa ministeryo. Maghasik ng sagana, ibahagi ang pag-ibig ni Jesus, ang katotohanan ng kasalanan, ang sakripisyo ng krus, ang pangako ng buhay na walang hanggan. Hindi tayo makakagawa ng alagad hanggat wala tayong unang nahikayat. Regular na magkita para basahin ang Biblia ng magkasama. Manalangin ng magkasama, panagutin ang isa't isa, turuan sila ng mga pangunahing katotohanan. Imodelo ang panalangin, pagsunod at paglilingkod. Lumikha ng mga pagkakataon para magsanay at lumago tungo sa kapanahunan. Mag-alagad na may layunin, tinuturuan kita para balang araw ay matuturuan mo rin ang iba. Bawat mananampalataya ay sinugo, sa mga pamilya, lugar ng trabaho at komunidad. Maghasik, mag-alagad, magpadala, isang 3 pilid na lubid na hindi madaling maputol. Binibigyan tayo ni Pablo ng malinaw at simpleng huwaran para sa pagpaparami sa 2 Timoteo 2. Ipagkatiwala sa mga tapat na tao na makakapagturo din sa iba. 4 na henerasyon ng pagiging alagad. Hindi isang formula, isang prosesong pangrelasyon. Ibuhos ang puso, magmodelo, utusan na magparami. Lalim bago ang lawak. Kalidad bago ang dami. Ang isang malusog na simbahan ay hindi ang pinakamalaki. Ito ay puno ng mga alagad na nagpaparami. Hayaan ninyong bigyan ko kayo ng simple at practical na hamon upang makapagsimula, ang hamon ni Timoteo. Ngayong buwan, maging mentor sa 2. Pumili ng 2 Timoteo. Magkita linggo-linggo sa loob ng 6 na linggo, salita, panalangin, pagsasanay. Lucas 10:1-2. Nagtalaga ang Panginoon ng 72 at isinugo sila ng 2. Isulat ang 2 pangalan ninyo. Itakda ang unang pagpupulong ngayong linggo. Ipapanalangin ang pagtatalaga sa bawat mentor. Magkita minsan sa 1 linggo sa loob ng 6 na linggo. Panatilihin itong simple. Salita, panalangin, pagsasanay. Buksan ang isang kabanata ng Ebanghelyo, manalangin, magbigay ng simpleng pagsasanay para sa linggo. Huwag maghintay ng perpektong tao, hanapin ang tapat, handa at madaling turuan. Ito ay kayang gawin, sadyang pinaplano at napakalakas. Sa huli, italaga sila na gawin din ang pareho para sa 2 pa. Ngayon, isagawa natin ito bilang isang sandali ng life group. Ito ang inyong sandali ng life group. Checklist. Isulat ang 2 pangalan ninyo. Itakda ang unang pagpupulong ngayong linggo. Ipapanalangin ang pagtatalaga sa bawat mentor. Isulat ang 2 pangalan na iyon. May kapangyarihan ang pagsusulat ng mga bagay. Mapanalangin itanong sa Diyos, Panginoon, sino ang 2 taong tinatawag mo sa akin upang pamuhunanan? Ipapanalangin ang pagtatalaga sa bawat mentor. Humingi sa Diyos ng katapatan at pagiging mabunga. Ischedule ang inyong unang pagpupulong ngayong linggo. Ilagay ito sa kalendaryo. Panatilihin itong simple. Basahin ang isipin ng Ebanghelyo, talakayin ang isang aplikasyon, manalangin, magbigay ng pagsasanay.
Bigyan ng isa't isa ng simpleng lingguhang hamon, ibahagi ang iyong patoo sa isang tao o isaulo ang isang talata. Sa susunod na linggo, ibahagi kung paano ito nangyari. Ang pagsasanay ay gumagawa ng mga alagad. Ngayon, tingnan ang kapangyarihan ng pangakong ito. Isipin na ngayong taon ay magpapasya kang mag-alagad ng 2 tao lamang. Mamumuhunan ka sa kanila, tuturuan sila at sasanayin sila upang maging tagagawa rin ng alagad. Kaya magsisimula ka bilang isa at sa pagtatapos ng taon, ang iyong grupo ay 3 tao, ikaw at ang iyong 2 alagad. Ikalawang taon, kayong lahat ay mag-aalagad ng 2 tao bawat isa. 3 ay magiging 9. Ikatlong taon, 9 ay magiging 27. Ulitin ang huwaran. 1, pagkatapos ay 2, pagkatapos ay 4, pagkatapos ay 8, pagkatapos ay 16, 32, 64, at iba pa. Sa maikling panahon, ang isang tapat na alagad ay maaring maging responsable sa isang kilusan na umaabot sa daan-daan o libu-libo. Hindi ito pantasya, ito ang mathematical at espiritual na katotohanan ng plano ng Diyos. Huwag hamakin ang araw ng maliliit na simula. Nagsimula si Jesus sa 12. Ang tanong ay hindi, kaya ko bang baguhin ang mundo? Ang tanong ay, handa ba akong tapat na mamuhunan sa 2 tao? Kung ang sagot mo ay oo, nabuksan mo ang potensyal na maging bahagi ng isang bagay na walang hanggan. Ang iyong maliit na gawa ng katapatan, kapag pinarami, ay maaring magkaroon ng walang hanggang epekto na higit pa sa iyong nakikita. Kaya lumipat tayo mula sa pananaw tungo sa plano, isang simpleng mapa ng daan upang magsimula ngayon. Una, isulat ang 2 pangalan. Pangalawa, magtakda ng pagpupulong ngayong linggo. Pangatlo, manalangin at maghanda, maghasik, mag-alagad, magpadala. Ito ang kapangyarihan ng pagparami. Magsisimula ka ba ngayon? Kumuha ng isang piraso ng papel o buksan ang inyong notes app. Isulat ang kanilang mga pangalan. Tawagan sila, magpadala ng mensahe o makipag-usap ng personal. Ischedule ang unang pagpupulong ngayong linggo. Manalangin para sa kanila araw-araw. Manalangin para sa karunungan para sa iyo. Balangkas ng pagpupulong. Basahin ang isang kabanata ng Ebanghelyo, talakayin ang isang aplikasyon, manalangin, bigay ng pagsasanay. Magpasya. Basahin ang Marcos Kabanata 1 ng magkasama para sa unang pagpupulong. Magbigay ng simpleng hamon. Ibahagi ang inyong patotoo sa isang tao o isaulo ang isang talata. Mula sa unang araw, panatilihin ang pananaw ng pagpaparami sa kanilang harapan. Kontakin ang inyong 2 ngayong linggo. Ilagay ang pagpupulong sa kalendaryo. Ang maliliit na simula ay nagiging dakilang pamana kapag pinanatili sa katapatan. Ngayon, ipahayag at ipanalangin natin. Van Twig Saritimo. Sabihin ninyo kasama ko, ako ay isang alagad na gumagawa ng mga alagad. Sabihin ninyo ulit, ako ay isang alagad na gumagawa ng mga alagad. Amang nasa langit, salamat sa dakilang utos. Gawin mo kaming tapat at mabunga. Ipaalala sa amin ang 2 taong nais mong maging mentor namin. Amen at amen. Ngayon, humayo at gawin ito. Kontakin ang inyong 2 ngayong linggo. Tawag sa pagkilos. Kontakin ang inyong 2 ngayon. Ischedule ang lingguhang 1-1. Ihanda ang inyong grupo upang dumami sa 12. Nagsisimula na ang pagpaparami. Humayo at gumawa ng mga lalagad na nag-aalagad. Thank you for watching. Please subscribe and hit notification bell for latest leadership video Disciple Like Jesus series. And get a free DJILG t-shirt. Just add a comment of your size and throw me an email how we can send your free t-shirt.